Magandang hapon po. Super typhoon na ang bagyong Goring at damang hagupit nito sa ilang lugar sa norte. Ilang lugar sa Cagayan ang binaha dahil sa mga pag-ulan. At mula sa Gataran, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Pia Ivan, maghapong naranasan ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Cagayan dahilan para malubog sa baha ang ilang kabahayan sa iba't ibang mga bayan. Rumagasa mula sa kabundukan ang tubig bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kaya sa bayan ng Gataran, nalubog ang ekta-ektaryang palayan at maisan. Sa bayan ng Baggaw, hindi na madaanan ng Bagunot Bridge. Lubog din ang ilang paaralan at establishmento. Binahari ng ilang bahay sa bayan ng Lalo. Sa lakas ng ulan po, pumupunta po lahat dito. Sa loob ng bahay? Opo. Mahigit 1,000 residente sa mga bayan ng Santa Ana, Baggaw, Gonzaga, Lalo at Gataran ang inilikas, kabilang ang 20 pamilya ng Indigenous Peoples Community sa bayan ng Gonzaga. Medyo mahirap po, ma'am, doon sa amin kasi malakas ang doon, hangin at saka ulan. Walang kuryente sa ilang barangay sa 13 bayan. Nagkukumpuni na ang Cagayan Electric Cooperative para agad ma-restore ang kuryente. 12 noon kahapon, nagkaroon ng mga power interruption. Wala pang report so far yung Delco 2 natin kung na-restore na o hindi ba. Namamahagi na rin ang food pack sa mga binagyo, gaya sa Calayan Islands. Ramdam din ang bagyong Goring sa Isabela. Malakas ang hangin at ulan sa Burgos at Gamu. Pinadapa ang mga taniman. Tumba rin ng mga puno. Ang Ilagan City, magdamag na binayo ng malakas na ulan at hangin. Nang lumiwanag, lalo pang bumangis ang hangin. Apektado ang hanap buhay. May mga nagsara munang tindahan. May mga nag-akyat ng kanilang alagang hayop at nagtali ng bangka sa pampang. Pero may ilan pa rin ng isda sa ilog kahit ipinagbawal. Sa Aurora, inulan din ang kasiguran at dilasag mula kagabi hanggang ngayong umaga. Ivan, sa ngayon nagpapatuloy pa rin yung paglikas sa ilang residente, partikular sa bayan ng Baggaw. Samantala, tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng relief pack sa mga apektadong residente. Ayon sa PDRRMO, as of 5 p.m. ay hindi na madaanan ng ilang kalsada at tulay sa bayan ng Santo Niño, ganun din sa bayan ng Solana. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bukod sa mga pagbaha, kabi-kabila rin ang naitalang pagguho ng lupa bunsod ng Super Typhoon Goring. At mula sa Narvacan, Ilocos Sur, nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy? Pia, makulimlim at kalat-kalat ang ulan dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Kaya naman, humupa na ang mga baha dulot ng bagyong Goring. Pero kabi-kabila pa rin ang mga pinsala. Oh my God. Yun lang. Nang lumaki ang ilog sa Barangay San Pedro sa Narvacan, Ilocos Sur dahil sa ulang dala ng bagyong Goring, bumagsak ang bahay sa gilid nito kahapon. Sayang, ito pala, ito. Kinagabihan, pati ang bahay ng 64 anyos na si Lola Leticia, nilamon na rin ng ilog. Noong 2015, naanod na rin ang bahay nila sa tabing dagat. Dumawat kami kadi at itulong ta. Ikitaan ta kami kadi mamatipag niya namin, ma'am. Nga nasip-sipti kan. May mga financial assistance naman na ibibigay sa kanila. Pinalikas na ang ibang residenteng malapit sa ilog. Pero dagdag kalbaryo ang kalsadang naputol. Ito yung kalsadang dumudugtong dun sa kabila kung saan nakaparada yung mga sasakyan. Ayon sa MDRRMO, tinatayang nasa 40 meters ang kinaing lupa ng ilog sa kasagsagan pa lang ng nagdaang bagyong Egay na pinalala pa ng bagyong Goring. Ang mga residente naglalakad sa dating bukid na tinambakan ng lupa. Isolated pa rin ang mga residenteng nakatira sa barangay ng Unig West, Narvacan at barangay Nagsayawan ng Santa Maria. Dahil sa pagkasira ng tulay mula nitong nagdaang bagyong Egay, sumasakay sila ng balsa para makatawid. Sa barangay Banglayan, Narvacan pa rin, may bahay na natabunan ng lupa. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi, pero ang ibang residente pinalilikas.
Binayo rin ng malakas na ulan ang pasukin ni Ilocos Norte. Halos mag-zero visibility ang mga kalsada. Sa Vintar, Ilocos Norte, binabantayan ang paglaki ng ilog at banta ng pagguho sa mga Aplan Barangay, lalo't napinsala ang bayan ng Bagyong Egay. Sa Peñarubia, Abra, sarado muna sa trapiko ang isang bahagi ng Provincial Road dahil sa gumuhong lupa at riprap. Umapaw raw ang sapa at kanal kaya lumambot ang lupa. Bumigay naman ang bahagi ng kalsadang ito sa Kabayan Benguet dahil sa landslide. Sa Botolan, Zambales naman, bumigay ang ilang bahagi ng Carael Bridge, kaya isinara muna sa mga motorista. Mahina na raw ang pundasyon ng tulay lalo kapag malakas ang ulan. Pia Ivan, nasa 25 pamilya mula sa 4 na barangay ang nasa evacuation areas. Ang iba nakituloy sa kanilang mga kaanak. May kuryente naman pero dito sa Barangay San Pedro, walang tubig dahil yung tubo ng tubig nasira sa pagguho ng lupa. Yan ang latest, balik sa inyo. Mag-ingat kayo at maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Magandang hapon mga kapuso, narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy nga nananalasa sa bansa ang Super Typhoon Goring. Ngayon po nakataas pa rin ang signal number 3 sa eastern portion ng Isabela, ganun din sa extreme northern portion ng Aurora. Habang yung signal number 2 naman sa ilang lugar po yan sa Cagayan, Isabela, ganun din sa Aurora at Quirino. Habang signal number 1 naman sa Batanes, ganun din sa ilang bahagi pa ng northern at ng central Luzon. Kaya doble ingat sa mga kapuso natin dyan. Bukod sa Bagyong Goring, patuloy ring magpapaulan yung hanging habagat na patuloy namang hinahatak ng Super Bagyong Goring. Base po sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang uulanin bukas, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon. May mga malalakas sa ulan dito yan sa Mimaropa, pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region, ganoon din dito sa Northern at sa Central Luzon. Halos buong araw naman ang ulan dito po yan sa Panay Island, pati na rin sa Negros Provinces. Paghandaan po yung heavy to intense rains at ganun din inaasahan yan dito sa Leyte Provinces. At para naman sa Metro Manila, nako posible rin po ang mga pag-ulan bukas kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung merong lakad. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 3 tanod ang patay sa pamaril sa Cainta, Rizal. Batay sa investigasyon, rumisponde mga biktima sa reklamong may lalaking nambubugbog. Nang puntahan ang mga tanod ng bahay ng suspect, namaril daw ito. Napuruhan ang 3 tanod. Sugatan naman ang isang tumulong na pulis at isang guard. Ang suspect napatay naman sa engkwentro. Magbibigay raw ng tulong ang pamunuan ng barangay sa mga naulilang pamilya. Problema sa isang barangay sa Maynila ang pagnanakaw ng mga kable na nagiging dahilan ng aksidente. At nakatutok si Katrina Son. Isang linggo matapos matumba ang mga posting ito sa Barangay 410 Sampaloc, Maynila, nakakalat pa rin ang mga kawad sa gilid ng daan. May mga kable namang nakasabit pa pero putol na. Ang natubang poste ng telco at hindi para sa kuryente tulad ng una naming iniulat. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang sanhi umano ng pagkatumba ng poste ay di lang dahil sa truck. May kabataan na nagnakaw po ng kable, tapos pinutol po nila, lumawit, tapos habang dumadaan yung mga sasakyan, unti-unti nahihilang. Bago raw ang insidente, 6 na kabataan ang nasita ng mga taga-barangay. 4 sa kanila, menor de edad. Ayon kay Kagawad Froilan de la Cruz, pinuputol ng mga kabataan ang mga kable at binebenta. Agad naman daw pinakawalan ng mga menor de edad. Pero malaki raw ang naging epekto ng insidenteng ito sa mga residente. Isa po kami doon sa walang internet hanggang ngayon. Meron po akong nagtatrabahong anak, work from home. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga telco ngunit aabutin pa raw ng ilang araw bago maayos ito. Sa ngayon, pinaigting ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar para di na ito maulit. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng telco. Hindi naman nadamay sa insidente ang poste ng Meralco, pero may paalala sila sa mga motorista. Palagi namin sinasabi na dun sa mga drivers ng mga malalaking sasakyan na ito, maging ito ay truck or any other
huge vehicles plying the roads na mag-iingat po pag mataas na poste. Yan yung sa Meralco, yung mas maliikli, mas maliliit, yun ang kadalasang mga telco poles. Madidistinguish mo naman Saka yung sa Meralco, mataba yung poste, no? Konkreto. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.